na raw natatanggap ng ilan sa pamilya ng mga inambush na pulis sa Cagayan ang pagkamatay ng mga ito. Ang PNP naman tuloy pa rin ang pagtugis sa mga sospek. Nasa gitna ng aksyon si Dindo Flora. Tanggap na raw ni Aling Rosalinda ang pagkamatay ng kanya anak na si PO1 Julio Soriano dahil sa trabaho nito. Pero ang di raw niya matanggap ay ang paraan ng pagkamatay ng anak, lalo't sa ulo pa binaril, gaya ng 5 pang kasama niya. Parang help, God help, na ganun siya. Tawag ang mama, ganun na. Kasi sa mukha niya, parang ayaw pa niyang mamatay. Isa si Julius sa 6 na miyembro ng Regional Public Safety Battalion na napatay matapos ambushin ng New People's Army. Ayon sa Cagayan Valley PNP, mag-iimbestiga sana ang mga pulis sa nangyaring pagsunog ng mga heavy equipment ng National Irrigation Administration sa Santa Margarita ng tambangan ng hinihinalang mga rebelde. Pinasabugan muna ng grenade launcher ang isa sa mga sasakyan, saka pinaulanan ng bala ng mga sospek ang mga pulis. Umabot sa 5 oras ang labanan na nagresulta sa pagkasawi ng 6 na pulis at pagkasugat ng 16 na iba pa. 2 ang namatay sa grupo ng mga kalaban na pinamumunuan umano ng isang Commander Soriano. Nakakuha rin ng isang M14 assault rifle mula sa mga nakatakas na sospek. Tuloy-tuloy po ang combat operation na pinagawa ng ating Philippine National Police at ng counterpart ng Armed Forces of the Philippines. Meron tayong minaman-manan naman. Minomonitor yung galaw ng ating insurgents. No? Naabutan ng News 5 ang mga miyembro ng Cagayan PNP mula sa follow-up operation. Pero di kami pinayagang pumunta sa ambush site dahil sa peligro. Ipinakita na lang nila ang isa sa patrol car na tinamaan ng sniper ng mga kalaban. Hanggang sa kasulukuyan, walang grupo na umaako sa pag-ambush sa mga pulis. Umaaksyon. Dindo Flora, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.